Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Damban at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon ay pasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Si Jesus ay naririnig nating nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya na kanyang tinatamasa sa paggabay na ibinibigay sa kanyang pagmimisyon. Kaya tayo rin bilang kanyang mga nilalang ay dapat patuloy na lumapit sa Diyos upang patuloy din nating matanggap ang kanyang mapagpalang gabay. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng Obispong si San Buenaventura, umulad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galit. At yurakang parang putik sa lansangan, ngunit wala ito sa kanyang isipan, hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya ay manira at magpasuko ng maraming bansa, sapagkat ganito ang sabi niya, Nagawa ko iyan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin. Wala niyon. Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito? Kaya nga ang magigiting niyang mandirigma ay pagkakasakiti ng Panginoon. Sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan, parang sigang malagablag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang puoy tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Yaong mga hinirang mo ay kanilang nililipol. Inaapi nila yaong tinubos mo, Panginoon. Ang mga ulila, balot may, hindi kami pansin ng Diyos. Hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo, bayan, kayong pahat ang isipan. Hanggang kailan pa durunong kayong mga taong mangmang. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Itong Diyos na lumikha nitong ating matattaynga,
Akala ba ninyo'y bingi at ni hindi makakita? Sa lahat ng mga bansa, di ba siya ang hahatol? Di ba siyang guro nila pagkat siya ang marunong? Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat pinahayag niya, pari siya ng mga abang. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Mga kapatid, pansinin niyo ang isang bata. Sinabi tayo, madali silang maniwala at handa sila na matuto. Ngunit habang tumatanda ang isang bata o habang tumatanda tayo, minsan kabaligtaran po ang nangyayari. Yung kapag marami na tayong alam, minsan naiisip natin, wala na tayong kailangang matutuhan pa. Kaya nga minsan nasasabi natin ay, alam ko na yan, oo, okay na, wag mo na sabihin, alam ko na yan. Alam niyo mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, napakaganda po ng paalala ni Jesus. Nanalangin siya at kanyang sinabi, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang na gamitin natin ang ating kaalaman na ipinagkaloob niya sa atin. Ngunit pwedeng mangyari na ang talino o ang kaalaman na meron tayo ay nagiging hadlang sa ating pananampalataya kapag nawawala na ang pagiging mapagpakumbaba. Kapag iniisip na nating kaya nating mabuhay na wala ang Diyos. Kapag iniisip na nating ang lahat ay alam na natin at hindi ko na kailangan ng tulong. At dahil po doon, di natin namamalayan, unti-unti tayong napapalayo o lumalayo sa Diyos. Ang magaganda at pinakamagaling na universidad sa Europa, naging mahusay na guro, teologo, at kalaunan ay naging pinuno ng mga Pransiskano. Kung tutuusin, marami siyang dahilan para ipagmalaki ang kanyang sarili. Ngunit hindi po yun nangyari. Habang dumarami ang kanyang nalalaman tungkol sa Diyos, lalo siyang naging mapagpakumbaba. At para kay San Benaventura, walang saysay ang pag-aaral kung hindi ito naglalapit sa tao, sa Diyos. Mga kapatid, napapanahon po ang maya-maya may sagot na agad. Madali tayong makahanap ng impormasyon. Pero hindi lahat ng may impormasyon o ng informasyon ay may karunungan. Dahil may mga taong marami naman ang alam tungkol sa Diyos.
ngunit bihira namang magsimba o magdasal. Marami ang alam ang utos ng Diyos, pero nahihirapan namang isabuhay ang mga ito. Mga kapatid, magkaiba ang maraming alam tungkol sa Diyos kaysa sa tunay na pagkakilala o pagkilala sa Diyos. Kapatid, ang pagkilala sa Diyos ay hindi lamang ginagamitan ng isip, dahil ang pagkilala sa Diyos ay bunga ng isang malalim na relasyon at ugnayan sa Kanya. Kaya po marahil magandang itanong natin sa ating mga sarili, ano ba ang mas lumalago sa akin? Ang kaalaman ko tungkol sa Diyos o ang relasyon ko sa Kanya? Kapag ako ba ay natututo at nalalaman ko ang aking pananampalataya, mas nagiging mabait ba ako? Mas nagiging mapagpatawad ba ako? O ng ating mga ginagawa, baka hanggang isip na lamang ito at hindi talaga nakakarating sa ating mga puso. Kaya naman mga kapatid, hilingin po natin ngayon ang biyaya na magkaroon ng isang puso na katulad ng isang bata, bukas sa Diyos, handang matuto at handang magtiwala. Sapagkat kapag ang puso ay nagpapakumbaba, mas madaling makakapasok ang biyaya ng Diyos at mas madali nating mararanasan ang Kanyang pag-ibig sa ating buhay. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. At sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayong kami naghahain para si San Buenaventura Imagunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalusyon naming Papa, ni Gilbert naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Makasamin ang kaharian ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at masama. Hinihiling namin kami at diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Ng kapayapaan at pagkakaisa,
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Sa kanyang pigingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng uliran naming si San Buenaventura ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Sangitan, sa iyo po'y binibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu ni Jesus. Ingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya.
Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Paalala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at sa mga taong nananamantala sa kapwa, lalo na po sa ating mga PWD, senior citizens at mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kalungkot man pong aminin, pero po dito sa ating dambana ay meron pong naiulat na ganitong mga kaso. Kaya po patuloy ang amin pong pagpapaalala sa bawat isa. Hinihikayat po namin kayo na magmalasakit at magbantayan. Kung may napansin pong kahina-hinalang kilos o pangyayari, agad po itong ipagbigay alam sa kinauukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak